lifting my life to give you everything, to give you everything. I'm lifting my hands, I'm lifting my heart, I'm lifting my life to give you everything, to give you everything. Everything, to give you everything. We're lifting our hands, we're lifting our hearts, we're lifting our lives to give you everything, to give you everything. We're lifting our hands, we're lifting our hearts, we're lifting our lives to give you everything, to give you everything. We're lifting our hands, we're lifting our hearts, we're lifting our lives to give you everything, to give you everything. Okay, isang magandang gabi ho sa ating lahat, mga kabiyaya. Good evening po, Pastor. Good evening po, mga kapatid ko. Good evening po. Karito po sa ating lahat. Charitong charito sa lahat. Good po. Good po. Okay, isang magandang gabi ho sa ating lahat. Luzon, Visayas at Mindanao. Magandang umaga. Gabi? Ano ba naman? Pilipinas, 8:15 p.m. Okay. At sa inyo po dyan sa mga nasa ibang bansa, mga naaabutan ng broadcast na ito ng The Bread of Christ TV. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Stay tuned lamang po at meron tayong magandang topic ngayong gabi, okay? So, okay. Alam niyo mga kapatid, sa totoo lang, no, wala naman talaga sana ngayon. Nabigla ako, ba't maraming tao dito? Ano? Sabi ko, naku po, baka nagkakasiyahan sila dun. Eh di, pumasok ako. Aba, nakita ko may nag-uusap. Eh di, pumasok na ako. Sabi ko, sige na nga. Mag-aaral tayo. Okay? O mga biglaan, di biglaan din ang teaching ko.
Okay? Okay. So, pag-usapan po natin ngayon ay aking pong pinamagatang sorpresa to, no? Sorpresa tong topic na to. Ito po ay ang tinatawag na The Purpose-Driven Life by Grace Perspective. Hindi muna tayo mag-eschatology, guys, ha? So, sino nakakaalam dito ng Purpose-Driven Life, mga kapatid? Say amen lang po. Say amen. Amen. Ayan. Sino pa? Amen. Amen. No idea. Medyo. Okay, medyo. Okay. So, Amen po. maganda lang sa atin, grace perspective, pero purpose-driven life. Kasi yung purpose-driven life ni Rick Warren, may pagka-perverted kasi ng konti eh. Ngayon, minodify ko to ng in grace perspective. Okay. So, tara, pray tayo mga kapatid. Maraming salamat po sa gabi. Hindi aksidente, Panginoon, kung ba't kami nandito. Wala po kaming ibang bagay, Panginoon, na minimithi, kundi mabuhay, Lord God, ng may pag-aaral sa iyong salita. Maraming salamat po sa iyong kabutihan, Panginoon, at katapatan. Sa pangalan ni Jesus, salamat po sa inyong pangungusap ngayong gabing ito. Amen. Sige po, palakpakan natin si Lord. Ayan. Okay guys, pahinga muna tayo sa mga pure grace perspective. Kasi nga nakakaproblema pa tayo, hindi pa matanggap ng buong Pilipinas, no, yung turo ng pure grace. Ay naku po. Oo, kulto daw, kulto. Hindi nila naintindihan. Dati rin naman ng full grace, hindi rin naintindihan, sinabihang kulto. Pero ngayon laganap ng full grace, hindi pala kulto. Ito may bago, pure grace. Kala kulto. Bandang uli, mapapaya yung iba, di pala kulto. Diba? Yan ang problema sa ating mga Pilipino. Pag may bagong turo, kulto kagad, no? Tag kagad, false prophet, kulto. Diyos ko. O, ipahinga muna tayo dun. Pahinga din muna tayo sa eschatology, ha? Mga ugali naman ng ating pag-uusapan ngayon, mas matindi to. Hindi naman, purpose-driven life. Okay, so, what is purpose-driven life? Ito ba yung nabubuhay ka ng nasa purpose? Okay? Paano ba mabuhay ng nasa purpose? By grace perspective. Okay. Okay, pinamagatan ko po itong The Purpose-Driven Life from a Grace Perspective. Sawat biyaya ng Diyos, inayos natin sa paraang sa pananaw ng biyaya ng Diyos. Okay? So, yung mga nakakaalam dito, malalaman nyo. Okay? Wait lang. Ano gulo? So, ano ba ang purpose ng buhay natin? Okay? Yun ang pinaka-timing dito, yung tanong ano ba purpose ng buhay mo? Okay? Ang ano kasi dito, ang topic dito, ano ba purpose ng buhay natin? Okay, ba't tayo nabubuhay sa digdig? Ito pong topic na to ay maganda po ito sa mga nais nyo share ng Word of God. Yung magkaroon ng purpose ang kanilang buhay. Guys, may purpose ang buhay natin. Ba't ka nasa daigdig? Tingnan nyo, no? The moment na tinanggap po si Kristo, the moment na nanampalataya kay Kristo, ligtas ka na, syempre. Kung ligtas ka na pala, kung kaligtasan ang nais ng Diyos sa'yo, ba't nandito ka pa sa daigdig? Di dapat mamatay ka na. Kunin ka na ni Lord, di ba? Ano ginagawa mo dito? Diyos ko, tingnan nyo nga yung katabi nyo, ano ginagawa dito? Ano ginagawa nyo dito? Bakit nandito pa kayo? Kasi nga may purpose. May purpose ang buhay natin. Ang purpose-driven life na to ay merong 6 chapters. Chapter 1 pa lang ngayon. At ang susunod na chapter po natin ay iisa-isain po natin. Okay, let's go. Let's go. Sabi, ano ba ang purpose ng buhay mo? Pag sinabi yung purpose, ano pumapasok sa isipan nyo, guys?
What is purpose? Mission. Layunin. Layo. May mission. Okay, next. Sige, salita lang kayo. Salita lang. Goal. Go. May dahilan. Kaya po siguro nandito dahil may ano pa po, may May dahilan. may mangyayari pa po na maganda po. Dahilan. Paano kung pangit? May plano. Dahilan. Okay. Okay lang po. Okay lang po kasi Romans 8:28 po eh. Ayan. Yan ang estudyante. Good, good, good. Okay. Handa na magpapugot yan, ano kuya? May mission pa po. Preparation sa next life. Amen. Oh, mukha alam na nung isang yun kung sino yung Rose tinuturo. po. Purpose-driven life, ha? Idol, ha? Rick Warren, ha? Okay. Okay. Bakit ba tayo nabubuhay sa planetang to? Di ba? Ba't ka nasa daigdig? Dapat patay ka na eh. Dapat kinuha ka na ni Lord in the moment na naging Christian ka. Ligtas ka na eh. Ano pang dahilan? Nandito ka pa. Sabi, the greatest strategy is not death, but life with a wrong purpose. Merong mga tao nagsasabi itong purpose ng buhay ko, pero wrong yung purpose. Kagaya ng tinuturo ng purpose-driven life na hindi grace. Sa purpose-driven life ni Pastor Rick Warren, the greatest strategy in life is not death but without purpose. Sa akin naman, the greatest strategy is not death but life with wrong. Mali naman sa akin. Mali yung purpose mo. Marami nagtuturo na itong purpose ng buhay ko, pero wrong purpose. Kasi ang pinakatamang purpose, nasa grace, nasa biyaya. Ang buhay kasi nating mga Kristiyano ay sa biyaya. Kaya wrong purpose yun. Mas matindi yung hugot nito kasi doon sa unang libro na nailimbag noong 2003 na purpose-driven life. Pero ito, purpose-driven life, from a grace perspective, ito naman yung hugot ko. The greatest strategy ay hindi yung kamatayan natin eh. Kundi nabubuhay ka ng mali yung purpose mo. Nabubuhay ka ng mali layunin mo. Maaaring nasabi na ng iba kung anong purpose ng buhay mo, pero wrong purpose, mali. Una, dapat natin maintindihan mga kapatid, ang buhay po natin ay hindi po para sa atin. Kaya ka nabubuhay, hindi para sa iyo yan. Ang buhay po natin ay hindi po para sa atin. Kasi tandaan niyo po, no, sabi, ang buhay po natin ay hindi atin. Una, sino ba gumawa sa iyo? Diba? Ang Diyos. Hindi ka ginawa ng nanay-tatay mo na naghaharutan sila. Hindi yun. Ang Diyos ang gumawa nun. Hindi, ginamit lang ng nanay-tatay mo, yung DNA ng nanay mo at tatay mo, pinagsama para maging ikaw. Okay? Nabuo ka lang dahil nasa paningin na ng Diyos kung paano ka mabubuo, pinalano ka na ng Diyos noon pa. Yan tinatawag natin na foreknowledge. Alam na ng Diyos kung sino yung Kanya. Okay? Okay. Pangalawa, ang purpose ng buhay natin ay mas malalim pa sa pansarili mong plano. Plano mo magkaroon ka ng peace of mind, no? O kung paano mo mai-enjoy ang iyong sariling kaligayahan. Hindi rin ito tungkol sa pagtataguyod ng iyong pamilya o kaya kung paano tayo kikita o magkakapera at kung paano matutupad ang ating mga pangarap at ambisyon. So ibig sabihin mga kapatid, ang purpose ng buhay natin ay hindi yung nabubuhay ka para sa sarili mo. Hindi yung mga plano mo sa buhay. Paano ba ako magkakaanak? Paano ba ako magkakaroon ng pamilya? Tinuro sa atin ng ating mga magulang, dapat mag-aral ka. Kinder pa lang, mag-aral ka na, no? Aral ka elementary, aral uli. Kailangan paglaki mo, tapusin mo ang elementary. Kailangan mo tapusin ang high school. Tapos, makapagtapos ka ng college. Yun daw ang purpose ng buhay mo. Tinuturo nila, yan ang purpose ng buhay ko eh. Makapagtapos, makapag-aral, tapos makapag
kuha ng someone, partner in life. Parang kumakanta ka ng waiting someone, na 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 na. Nakalimutan ko na. Something telling me it might be you. O, kakanta-kanta ka pa ng ganun. All of my life. Maybe it's you. Kakanta-kanta ka noon para malaman mo yung partner mo sa buhay. Natagpuan mo. Kaya nga lang, ng unang araw ng kasal nyo, saya-saya nyo, no? Yun daw ang purpose ng buhay mo, umibig, mag-asawa. Tapos sasabihin ng sosyalidad, magkaanak. Magpakarami kayo, no? Para kayong manchins na pag nababasa, dumadami. Ay, mali yata. Ano bang pelikula yun? Ay, ewan ko. O ano purpose ng buhay mo? Palaki mo ang iyong anak, yun daw ang purpose. Nagkakaedad ka na, ilang taong ka na? 35 ka na. Nandun ka na sa edad na yun, na middle of your life. Tapos, kailangan mo daw patapusin ang iyong mga anak sa hanggang kolehiyo. O another chapter na naman yun. Pagtapos na magkaroon ng anak, lumaki, o kailangan, o mag-aasawa mga anak mo, iiwan ka. Kayo lang dalawa ng asawa mo natira sa bahay dahil mga anak mo wala na, nakasipag-asawa na, tumatanda na kayo. Nasa edad na kayo ng 49. Tapos, tumatanda ka, nagiging matampuhin ka na, nagiging ulyanin ka na. Hanggang sa darating ang oras, nung malakas ka pa, pinag-aagawan ka ng mga anak mo. Ngayon naman, hindi malaman ng mga anak mo kung kanino kayo titira. Dung bas kayo na kay ate, kay kuya ka ba, o ano. O yun daw ang purpose ng buhay. Hanggang sa magkasakit ka, hanggang sa dumating ang oras na naghihingalo ka na, napapaligiran ka na ng mga anak mo habang umiiyak ang mga anak mo at mga apo mo at kaapo-apuhan mo. Kapag namamatay ka na, maghihingalo ka na, sino hahanapin mo? Ay, yung trophy ko, nasan yung trophy ko nung high school? Nasaan na yung ko? Yun ang gusto ko makita kasi yun ang purpose ng buhay ko. Yung aking mga medalya. Pero kapag ang tao naghihingalo na, hindi yun ang hahanapin niya. Ang hahanapin niya, alin? Yung mga anak niya, yung mga nakarelasyon niya. Ngayon, nung namatay ka, ang tanong, nabuhay ka ba sa purpose? Mga kapatid, nabuhay ba siya sa purpose, mga kapatid? Tanungin ko kayo. Hindi po. Hindi. Nauwi sa wala. Bakit? Okay. Sama ng loob. Ang tanong kasi dito, mga kapatid, ang nangyari sa buhay mo? Nagpakayaman ka? Nagpakarami kang pera, no? Ano nangyari? Kaya ang buhay po natin ay hindi kasi atin eh. Akala kasi natin, wrong starting point kasi. Akala kasi natin ang buhay natin, tayo magmamanage ng buhay natin kasi akala natin sa atin yung buhay natin. Okay? Yun ang mali. Sabi ho sa Bible, no, sa Job chapter 12 verse 10, ang Diyos ang nagpapagalaw ng lahat ng bagay at ang buhay ng bawat isa ay nasa kanyang mga kamay. Okay, maraming tanong sa akin, bakit nasa Job chapter 10 ka? Isa pang Woodyo yan. Guys, wala muna tayong rightly dividing. It is only God's character. Ang rightly dividing, ginagamit lang natin yan sa finished work of Christ. Pero dito sa purpose-driven life, tingnan natin yung truth mismo ng Bible. Okay? Kagaya niya, no? Ano masama dyan? Ang Diyos ang nagpapagalaw ng lahat ng bagay. Ang buhay ng bawat isa ay nasa kanyang mga kamay. Totoo naman yun. Ito, general to. Hindi tayo kagaya ng mga mid-acts. Yung mga mid-acts, rightly divide. Sumobra, overly divide naman yung mga yun. Okay, ito yun, no? Kaya marapat lang itong verse na to. Sabi sa Colossians 1:16, sapagkat sa mamagitan niya nilalang ang lahat ng mga bagay na nasa langit at sa lupa, ang mga bagay na nakikita at mga bagay na hindi nakikita. Maging ang mga trono at maging mga pinuno. Maging ang mga trono at mga pagkapanginoon, maging ang mga pinuno ng kapangyarihan, lahat ng bagay ay nilalang sa pamamagitan niya at para sa Kanya. So yung Diyos pala na ito, lumalang para sa Kanya. So ibig sabihin mga kapatid, nilalang tayo ng Diyos para sa Kanya. Kaya kung para sa Kanya, ang buhay mo,
Ibig sabihin nun, hindi mo pagmamayari ang sarili mo. Oh. Yung iba, no, kung feeling nila kanila yung buhay nila eh. Kontrolin ng tao, kontrolin ng sitwasyon. Hindi mo kontrol ang sitwasyon kasi hawak ng Diyos ang buhay mo. Siya pa rin na masusunod. Okay? At sinabi rin sa Romans 8:28, lahat na nangyayari po sa mga anak ng Diyos ay kalooban ng Diyos para sa ikabubuti niya. Maliwanag na God is a sovereign God. He is the master plan ng ating buhay. Okay? Kaya magdeklara ka dyan o hindi. Kung kalooban ng Diyos ang mangyayari, mangyayari at mangyayari po yun. Kasi bakit? Nabubuhay ka kasi hindi sa purpose mo. Yung iba kasi ginagamit ang Diyos para sa kanilang purpose. Panginoon, mananalangin ako, manalo ako sa loto. I declare it na mananalo ako sa loto. Pero mo, ginamit mo yung Diyos. Hindi. Ikaw ang pagmamayari ng Diyos. Kaya ang Diyos ang masusunod sa buhay mo. Na ito naman ay kabubuti mo rin. O yun yung sinasabi ng Bible dito. In grace perspective, ang buhay mo ay hindi kasi para sa iyo kasi hindi ikaw gumawa sa sarili mo. Nilalang ka lang. Halimbawa, naka-imbento ako guys, no, ng isang machine. Ang machine na yon, kapag lumapit ka, sasampalin ka. O, yun ang purpose niya. Kung gusto mo magpasampal, lapit ka sa machine, sasampalin ka. So, anong purpose ng machine na yun? Manampal ng tao. Gusto ko. Ganda ng invention ko, no? Ngayon ang tanong, ano purpose nun? Manampal. Hindi mo pwedeng gawing ano yun. Gawin mong kalan. Hindi yun ang purpose nun. Ang purpose ng manampal. Halimbawa, itong ventilador na to. Ano purpose itong ventilador na to? Mga kapatid, para saan ba ginawa ang ventilador? Para saan? Sumagot nga lahat. Guys, parang di ko yata alam. Para mahanginan. Para sa tao, Preskohan po. para mapreskuhan. Maglapas ng hangin. Okay. Basically, para mapreskuhan kasi nagpo-produce siya ng hangin. So ano ang purpose niya? Mag-produce ng hangin. Yun ang purpose ng ventilador. Oh. Sa kayo nakakita ng ventilador, ginawang saingan. Ay, yan yun. Doon ka nagsaing sa ventilador. Hindi naman yun ang purpose nun eh. Wrong purpose ang tawag doon. Ginawa ka para gawing ventilador. Hindi para maging kalan. O maraming ganyan mga tao. Ang purpose nila sa Diyos sila pero nabubuhay sila sa sarili nila. They keep controlling other people. Kailangan ganto ka, kailangan huwag kayong ganto, kailangan ganto ang trato nyo sa akin, kailangan hindi kayo ganyan. No, yan ng mga taong hindi alam ang purpose ng buhay nila. Pero kung alam mo ang purpose ng buhay mo, na ang buhay mo hindi para sa iyo, hindi mo kinokontrol ang ibang tao. Tsaka mga kapatid, alam mo, naka-imbento ako ng ventilador. Panahon ni Moses, na-imbento ko to. Hindi alam nila Moses to. Sino nakakaalam nito? Yung gumawa. Kung meron mang mga invention na ganun, ang tanongin mo yung gumawa. O kaya may manual. Tingnan mo yung manual. Paano ba pinapa-under tong ventilador na to? Doon mo laman, sinasaksak pala sa kuryente to. May push button pala to kung gaano kalakas. Dito pala ito kinakabit. Yung LEC pala dapat kinakabit mo ni LEC kasi may manual. Ngayon nilikha tayo ng dakilang inventor ang Diyos. Kaya kung meron man dapat malaman mo ang purpose natin, tanungin natin yung Diyos mismo. Yung gumawa. Okay? Hindi tatanungin mo kung ano yung ginawa. Alam mo, tanongin mo, ventilador, ano ba purpose mo? Hindi tanongin mo yung naka-imbento. Sabi ni Angelo Lucky Reyes, may kuryente na ba nung panahon ni Moses? Problema na nila yung guys. Bala sila. Basta nagbigay tayo ng ventilador sa panahon nila. Okay? Minsan kasi guys, huwag natin problemahin yung iba. Problema na nila yan. Basta nagbigay tayo ng ventilador sa kanila.
Pastor, ayusin mo nga yung pagtuturo mo. Puro kakalokohan, Pastor. Ano ba naman, Pastor? Puro kakalokohan. Alam niyo mga kapatid, kung magsiseryoso ako dito, katuturo, malamang antukin kayo dyan. Okay? Kaya kailangan maging ano tayo, semi-formal ba? Maging masaya tayo, guys. Ha? Okay. O purpose ng buhay ay hindi pala sa iyo, kundi sa Diyos. Kung merong dapat malaman, ang Diyos man tanungin mo. Okay? O, next. Paano ba matatagpuan ang purpose ng iyong buhay? Dalawa yung paraan. Meron dalawang paraan. Una, speculation. Oh. At maraming mga libro niya nag-speculate. Ano ba purpose ng buhay? Ang purpose ng buhay ay ganito, ay ganyan, ay ganito. Tanungin natin yung mga dakilang tao, yung mga showbiz personality, anong purpose ng buhay? Sa tingin ko, ang purpose ng buhay ay mabuhay ka sa iyong sarili. Dahil walang tutungo sa iyong sarili kundi ikaw lang. You can do it. Follow your dream. Kaya mo yan, besh. Oh. Oh, ganun ang tinuturo ng ano. Yan po yung pinaka-common na tinuturo ng sanlibutan. Okay? Laging tinuturo niya na kaya mo to, kaya mo to, kaya mo yan, puro ikaw. Ang problema kasi sa ganyan, wrong starting point. Hindi mo malalaman ang purpose ng buhay mo kung hindi ka magsisimula sa gumawa sa'yo. Wrong starting point. Marami mga artista na ligaw dyan, nakakala nilang purpose ng buhay nila ay ang purpose ng buhay nila ay para kay Joshua. Ang buhay ko ay para kay Joshua. Kaya maraming mga artista na de-depress kasi they didn't know what is they're doing, and they didn't know what is their purpose. Bakit? Ligaw. Kasi ang mga kasabihan nila, puro kasabihan nila. Dito pumapasok ang speculation. So meron naman pangalawang paraan para malaman mo ang purpose ng buhay mo ay yung tinatawag na revelation. Ang revelation ay i-reveal po yan ng Diyos sa magitan ng kanyang Bible. Ang Bible po ang ating owner's manual. Kung meron man malaman mo kung anong ginawa sa iyo, tanungin mo yung inventor at ang inventor naman ay may manual kundi yung Bible. Diyan mo malalaman ang purpose ng buhay mo through revelation. Okay? So Bible. Next. So pangalawa, ang buhay mo po ay hindi aksidente. Alam nyo ba, lahat ng nangyayari sa mundo ay plano ng Diyos yan. Kahit ba't kayo nandito? May plano ang Diyos, may dahilan ng Diyos kung ba't kayo nakikinig ngayong oras na to, ba't kayo nakaupo dyan. Iba pa nga dyan nakatihaya eh. Iba pa nga dyan nasa CR. May kilala ako dito, lagi nasa CR eh. Ayoko na mag-drop nib. Naku po. Yung iba naman nasa basketball court. Nasa basketball court daw si habang nagdi-dribble. Ay, naku. Ba't ka naandyan? May purpose. May dahilan. Isa naman nagwawalis. May purpose din kung bakit ikaw ay mahirap, iba mayaman. May dahilan yun. Yung iba naman pinapalaya sa ibang simbahan, iba naman nagpapalayas. May ganun talaga mga kapatid. So, dito sa mundo, meron talagang unfair. Unfair ang buhay talaga sa mundo. Meron nang aapi, merong inaapi, may nang aapi. May nambubuli, may nagpapabuli. Ganun talaga, guys. Okay? Life is what? There's no such any accident in this world. Sabi ko sa inyo eh. Tingnan niyo yung asawa niyo, tingnan niyo yung pagmumukha ng asawa niyo. Kalooban ng Diyos sa iyo yan. Kahit ganyan-ganyan ang mukha niyan, hindi yan aksidente, uy. Oo. Kung gandang-ganda ka sa asawa mo, kalooban ng Diyos na maganda ka sa asawa mo. Kahit yung iba, hindi naman.
Love your own ba? O meron naman na hindi rin aksidente kung bakit ganyan ang itsura mo. Hindi po aksidente, may purpose yan. Pastor, bakit ako ganito, Pastor? Bakit ang pangit-pangit ko, Pastor? Ba't ang kasi nga, kung naging gwapo ka, edi ng babae ka na. Yumabang ka na. Kaya nga lang, kakalungkot isipin, sa panahon natin ngayon, kahit pangit, babaero na rin, no? Ay, naku. Dadaanin ka sa filter, no? Filter yung mga mukha. Pag nagkita kayo, hindi pa, nasaan na yung ano, yung ka-eyeball ko? Ay, ikaw ba? Ay, kala ko ikaw yung boy. Ay, ikaw pala yung minahal ko. Ay, Diyos ko. Oh. Hindi aksidente kung bakit tinanapang asawa mo. O, di ba? Sabi sa Bible, Panaghoy 3:37, walang anumang bagay na mangyayari nang hindi kapahintulutan ni Yahweh. Nasa kapangyarihan ng katastasan Diyos, ano daw? Ang masama at mabuti. O, di ba? Walang anumang bagay na nangyayari sa mundo na hindi kapahintulutan ng Diyos. Yung masamang pangyayari at mabuti, kalooban ng Diyos yun. Ibig sabihin, Pastor, yung mga namamatay sa mundo, kalooban ng Diyos. Siyempre, bakit? Anong pakailan mo kung gusto ng Diyos na bawian ng buhay si ganito at marami mamatay? Diyos yan eh. Gagawa ka ba dyan? Kahit nga yung mga nagpapakamatay, kalooban ng Diyos yun. Ibig sabihin, Pastor, marami nang pupunta na impyerno. Wala tayong magagawa, kalooban ng Diyos yun kasi pinili nila yun eh. Nakakita na ng Diyos yun. Nakaprogram na yun. Nagkaroon ka ng pastor ngayon na sa tingin mo ay mas matalino ka pa sa kanya. Gustong-gusto mo na siyang palitan pero hindi mo palit-palitan. Bakit? Nais ng Diyos yun na nananatili kang assistant niya. Bakit? Para turuan ka magpakumbaba. Magpasakop sa pastor na inilagay ng Diyos sa iyo. Nagkaroon ka ng asawang maganda sa kabila ng pangit ka, biyaya ng Diyos sa iyo yun. Hindi aksidente ba't nangyari yun? Kasi magandang patotoo yun, mga kapatid. Sa mga taong nawawalan ng pag-asa. Ay, kahit pala pangit ako, pwede pala ako magkaroon ng girlfriend na maganda. O di nagkaroon ng pag-asa tuloy yung mga nakakakilala sa iyo. Pwede pala yun, di ba? May purpose. Ano ba itong mga na-example ko? Alam nyo guys, pag natuturo talaga ako ng purpose-driven life, lalo na pag tinuturo ko to sa 4Ps, nagtatawanan yung mga nasa 4Ps. Kasi itong purpose-driven life na to, tinuturo ko to sa 4Ps dati. Tawanan sila ng tawanan. Ako rin mga kaba, natuturo tawa ng tawa. Kuliba sa mga kananayan yun. Ito pa, ang sabi ng Diyos, no, ang buto ko sa katawan ng hugisin, sa loob ng bahay bata do'y ako'y napapansin. Lumaki ako roon, ay hindi nalilihim mo. Plano ka na ng Diyos noon pa, bago ka pa ipinanganak, naandun ka na sa bahay bata pa lang, no, ng iyong magulang. Hinuhugis ka na ng Diyos doon. Sinasala na ng Diyos yung magiging karakter at ugali mo, custom made. Only you can be you, mga kapatid. Walang ibang kagaya mo. Walang ibang agaya mo na hindi kalooban ng Diyos. Pastor, ba't ganito ang itsura ko, Pastor? 3 mata ko. Ay, naku, may purpose ang Diyos. Ba't 3 ang mata mo? May third eye ka. Ayun ang ibig sabihin. May dahilan. O lahat ng bagay kalooban ng Diyos, mga kapatid, walang sisihan. Okay? Walang bagay na hindi niloloob ng Diyos sa atin, mapabuti man o masama, kasi hindi nga nalilihim sa Kanya. Bata ka pa lang, tinahinan ng Diyos yung kung ano yung meron ka. Sabi dyan sa ibang version, you knit me in my mother's womb. Doon pa lang sa loob ng bahay bata, binigyan ka na ng Diyos ng mga plano, nasa isip ka niya na noon pa. Kaya ang buhay po natin guys, ay hindi aksidente. Kaya kung ano man yung nangyayari sa iyo ngayon mga kapatid,
Plano ng Diyos yan. Okay? Kasi nga ang buhay ay hindi aksidente. Walang bagay na sa mundo na aksidente lahat. Ultimong pagbagsak ng dahon, kung saan papunta ang dahon, kung saan parte ng lupa babagsak. Nakaprogram na yun. Lahat nakaprogram, lahat nangyari na, kalooban na ng Diyos yun. Tinan niyo yung Book of Revelation, hindi pa nangyayari pero naisabi na ng Biblia at nang unti-unti nga nangyayari. Marami mga na-fulfill na prophecy. Nagpapatunay na ang Diyos ang master plan ng lahat ng pangyayari sa daigdig. Tinan niyo yung nangyari kay Joseph. Di ba na naginip daw siya? Na yung sun and moon at saka yung mga big case nagluhuran daw sa kanya. Nainggit yung mga kapatid. Alam nyo naman, laging may naiinggit talaga. Kapag inggit talaga, pikit, tinapon sila sa Ehipto. Siya. Tapos, kinuha siya. Naging alipin siya ni Potiphar. Problema naman, yung asawa ni Potiphar, nagkagusto sa kanya. Ay, sus, pogi siguro. Kamukha siguro ni Joshua. Hanggang sa nakasuhan siya ng nakulong siya. Nung nakulong siya, may purpose pala. Nung nakulong siya, nanaginip siya. Ay, nanaginip yung hari. Yung pala, may parating na taggutom sa buong mundo. Pinahayag doon sa hari ng Ehipto. Naghanap yung hari kung sino makaka-interpret, wala. Pugot ulo yung mga hindi Kasi ang hinihingi ng hari, sabihin mo sa akin ng panaginip at interpret mo ibig sabihin ng panaginip. Ang hirap nun. Biro mo, hulaan mo yung panaginip mo. Papahula mo sa ibang tao kung ano yung napaginipan mo, tapos paka-interpret na rin. Merong kilalang pinalabas sa kulungan si Jose. Piniliwanag ni Jose ang panaginip at bukod sa alam niya ng panaginip, piniliwanag ni Jose, ayun, dinakila siya ng hari. Time will come, nagkaroon ng taggutom, buong mundo dumudulog sa Ehipto. Ang pinaka-gobernador na ron, si Jose. Hanggang sa dumating ang oras, yung mga kapatid niya at ang kanyang ama, ay dumating yung oras, nangyari nga. Una, binuli muna ni Jose mga kapatid na lihim na nilagyan ng tinamin na naman ng kopita na ginto para pagbintangan para madala yung kanyang bunsong si Benjamin. Until the day na nakita sila, nasa nang yung ama, papuntahin dito. Nung nagkita-kita sila bandang huli, nare-realize nila na yung ito pa lang yung gobernador na to ng Ehipto, yung pala yung kapatid nilang akala nilang patay na. Nagsisi tuloy yung mga magkakapatid, nagyari yung totoong panaginip na nagluhuran sa kanya mga kapatid niya. Pero ano sabi ni Jose? Ano sabi ni Jose? Hindi kayo ang nagdala sa akin dito, niloob ng Diyos na mapunta ako dito para pag dumating ang panahon na magkaroon ng tagutom, maligtas kayo for salvation. Di ba kayo na-amaze sa Diyos? Sige nga, palakpakan natin si Lord. Nag-iyakan silang magkakapatid, hindi kayo ang nagdala sa akin dito. Hindi niya sinisi mga kapatid niya, hindi, kalooban ng Diyos yun. Okay. What's next? Sabi sa mga awit, ako iyong nakita na hindi pa man isinilang, batid mo kung ilang taon ang haba ng aking buhay. O alam na pala ng Diyos kung kailan ka mabubuhay at ilang taon. Ibig sabihin, nakalagay parang sa lapida, no? Parang sa lapida ng sementeryo. Nakalagay doon, Juan Bayokyok. Pangalan mo, Juan Bayokyok. No? Born August 31, 1985, halimbawa. Died. Nakalagay na rin kung anong petsa, kung kailan mamamatay. So, totoo pala yun, nasa Bible na pala yun, na ako yung nakita na, hindi pa man isinilang. Batid mo kung ilang taon ang haba ng aking buhay. Alam na pala ng Diyos yun. Sapagkat ito'y nakatitik na sa aklat mo ng talaan, may aklat pala ang Diyos. Matagal nang balangkas mong ikaw lamang ang may alam. So wala talaga aksidente sa buong mundo.
Yung buhay mo hindi aksidente, lahat yan nakaplano. Hindi ikaw ang magdidikta ng buhay mo, kundi ang Diyos. Dagdag ko lang, Romans 8:28, all things that work together for good for those who love the Lord. Sa bagong tipan naman yun, ha. Alam na niya. Kaya mga kapatid, no, yung ito, kaya yung mga nagpapakamatay, kalooban na rin ng Diyos yun. Hindi natin pwedeng husgang mapunta na impyerno yung iba. Kasi kaya siguro nagpakamatay, baka nabaliw, baka ano. Oh. Lahat nangyayari, mga kapatid. Kahit yung mga kaaway natin, ba't tayo may kaaway? Kalooban ng Diyos yan. May dahilan. Para matuto kang umibig sa kaaway. Kagaya namin, pinalayas kami dati sa Assemblies of God dahil nagturo ako ng nabubura ba ang pangalan sa Aklat ng Buhay, Full Grace, pinalayas kami. Kung hindi ko naiintindihan ng bagay, hindi aksidente, malamang sisihin ko si Kaisel, sisihin ko sarili ko, sisihin ko yung pastor. Pero natanggap namin yun kasi alam ko na, may kalooban ng Diyos, may mangyayari mabuti sa amin. Tignan niyo mga kapatid, no? Kung hindi nangyari yun, walang Pastor Edwin naman nangangaral ngayon sa YouTube, walang katapusan ng mundo, wala ako dito, wala rin kayo dito. Kasi nasaan kami nun? Perverted pa rin. Ayun yung mga verse guys, Kaya hindi mo na kailangan mag-declare. Kahit anong declare mo dyan, kung hindi kalooban ng Diyos yung kakadeclare mo, hindi mangyayari. Manalangin ka dun sa taong gusto mong na naghihingalo na. I declare, I speak life. Ganun-ganun ka pa, I speak life. Gumaling ka, I speak life. Hindi nangyari. Hindi nga kasi kalooban ng Diyos yun eh. Kahit anong speak life mo dyan, hindi mangyayari yun kung kalooban na ng Diyos na mamatay yung taong yun. Itong verse na to nagpapatunay na kahit yung declaration natin, walang kwenta pala yun kung hindi mangyayari, kung hindi kalooban ng Diyos. Sino ang nanalo? Ang Diyos, hindi ikaw. Hindi yung kakadeclare mo. Kasi nga hawak ng Diyos ang buhay natin eh. Babaliin ito yung mga paniniwalang ganun na perverted gospel kasi yun guys eh. Declare ka ng declare. Hindi tamang gospel yun. Malayo sa katotohanan. Kaya lang naman nangyayari yung hinihingi mo siguro, natsatsambahan kasi na kalooban din ng Diyos yung mangyayari sa'yo. Pero hindi lahat laging ganun. Yung mga ganyan turo na declare ng declare, false hope ang tinuturo sa atin yan eh. Bibigay ka ng false hope, marami nasasaktan sa mga ganyang paniniwala. Kasi pag hindi nangyari, sisisihin niya ang Diyos. Kala ko ba pinagpala? O kala ko ba ano manghingi mo, ibibigay ng Diyos sa'yo? False hope. O yan, yung mga verses nagpapatunay na hindi aksidente lahat. Kapag naintindihan mo na ang buhay mo hindi aksidente, hindi ka na maninisi ng tao kapag ang tao nagkakamali sa iyo. Hindi ka naninisi kung bakit ang tao ay mahinang umintindi kaysa sa iyo. Mauunawaan mo yung mga taong mahihina. Mauunawaan mo yung mga taong laging nagkakamali, nagkakasala, hindi ka nagiging judgmental. Kasi naiintindihan mo na lahat ng nangyayari ay kalooban ng Diyos. Walang aksidente. Next. Isa pang katotohanan. Sabi dito na walang pangyayari sa buhay mo na nataon lamang, walang swerte o malas, lahat may purpose. Naulit ko, walang pangyayari sa buhay mo na nataon lamang, walang swerte, walang malas. Kaya hindi mo na kailangan dapat sisihin pa ang kapwa mo kapag nagkakamali ang kapwa mo kasi kalooban ng Diyos na magkamali ang kapwa mo para matuto kang tumanggap na mga kapwa mong hindi ka ibig-ibig. Pastor, kahit gumamit ng bawal na gamot, may purpose pa din. Tingnan niyo mga kapatid, marami tayong kasalanan sa mundo na gusto nating gawin. Di ba minsan hindi nangyayari kahit gumawa tayo ng mali? Kasi hindi kalooban ng Diyos. Pero pag niloob ng Diyos yun, may purpose. Kaya kapatid, sige, go ahead. Gumamit ka ng bawal na gamot, go ahead. Tingnan natin kung ano mangyayari sa'yo. Mayroong kot sa iyong mga mata. Kung kanta namin ni Pastor Jimmy, kung kailangan mo ba to?
May kausap sa dingding, dis oras ng gabi, nagwawalis. Diyos. Sa sandaling kailangan mo ba to? Eh kung gagawin mo yan kapatid, pag nagtagumpay ka, kalooban ng Diyos yun. Kaya nga lang, pag nahuli ka, kalooban din ng Diyos na matokhang ka. Mabuti, hindi si Duterte presidente ngayon. Sabi sa Diyos, walang aksidente at hindi siya nagkakamali. May dahilan ng Diyos sa lahat ng kanyang nililikha. Kahit mga halaman, mga hayop, araw, mga bituin ay pinalano ng Diyos. Ang bawat tao ay nakadesign sa kanyang purpose. May purpose. Okay? Sabi sa Ephesians chapter 1 verse 4, bago palikayin ng sanlibutan, pinili na niya tayo upang maging sa Kanya sa pamamagitan ng ating pakikipag-isa kay Kristo, upang tayo'y maging banal at walang kapintasan sa harapan niya dahil sa pag-ibig ng Diyos. Yan yung mga verse na nagpapatunay, nalalaya kaya pag nalaman mo yung purpose ng buhay mo. Kasi tingnan niyo mga kapatid, kung alam mo ang purpose ng buhay mo, hindi mo sisisihin din yung kapwa mo. Gaya ng isang araw, di ba, may nakabangga tayo. Kalooban ng Diyos yun. Kaya may purpose yun mga kapatid. Yun nangyayaring yun, sino kayo ng panahon na yun? May nalalantad din sa inyo, di ba? Kayo ba ikakampi sa pastor o mananahimik? Kayo ba yung magsasabi na mangmabash o hindi? Nilantad ng Diyos ang mga ugali natin. Kasi may purpose. Ang purpose para ilantad yun. Para makita natin mga sarili natin, ito palang dapat baguhin sa akin. Nangyayari sa Pilipinas, bakit ganyan? Ba't tayo nakatira sa Pilipinas? Bakit ka Pilipino? May purpose yun. Hindi aksidente kung bakit sino yung presidente natin ngayon. Ano yung mga kinakaharap niyang problema? Kinakaharap ng bansa. May purpose din. Bakit si Bongbong Marcos at si Sara nag-away, dati magkakampi? May purpose ang Diyos. Walang sisihan doon. Hindi mo pwedeng sisihin si Bongbong, hindi mo pwedeng sisihin si Sara. Kalooban ng Diyos yung bakit sila nagkahiwalay ng landas. May purpose. Marami tayong matututunan doon. Mga kapatid, pangatlo, ang buhay po natin ay pansamantala lamang. Sabi sa mga ngaral 3:11, inaangkop ng lahat ng bagay ng tamang kapanahunan. Ang tao ay binigyan ng pagnanasang alamin ng bukas, ngunit binigyan ng pagkaunawa sa ginawa ng Diyos wala sa pasimula hanggang wakas. So, iniaangkop niya ang lahat ng bagay. May hangganan. Ibig sabihin, ang buhay po natin sa daigdig ay pansamantala lamang to, guys. Diyos ko, no, ang buhay mo sa daigdig, minsan nga 25 years lang, tegi ka na. Kumpara doon sa bilyon, trilyon taon sa eternity. Alam naman po natin yan, sa katapusan ng mundo, part 16c, alam natin na magkakaroon talaga ng simula ng bagong sansinukob, kung saan tayo ay maghaharing kasama ni Kristo sa bagong Jerusalem at sa bagong planeta, na ang paghaharian natin yung mga mortal na tao. Yun ang totoong buhay. At pansamantala lang itong daigdig na to. Baka nga ilang taon na lang, pwede na mag-rapture o mag-second coming. Ang iksi ng buhay sa daigdig. Ang tanong, saan ka nabubuhay? Sa sarili mo ba o sa Diyos? Di ba? Dating araw ang puso natin ay hihinto sa pagtibok, ay yan ang katapusan ng ating katawan lupa dito sa daigdig. Pero hindi pa po yan ang ating katapusan. Pag namatay tayo, akala natin katapusan na natin, hindi. Simula pa lamang yun ng eternity. Bagamat ang buhay dito sa mundo ay maraming pagpipilian, ngunit ano daw, sa buhay na walang hanggan, dalawa lang yung pagpipilian, langit o impyerno. Ang klase ng relasyon mo sa Diyos ang magsasabi kung saan ka tutungo sa buhay na walang hanggan. Okay? O ano mang klaseng relasyon sa Diyos yun, mamaya pag-usapan natin. Ano ang idea dito? Ang buhay po natin dito sa mundo ay paghahanda sa susunod. Preparation lamang to, guys. Kumbaga sa kanta, introduction pa lang to. Okay?
Darating ang araw ang puso natin ay hihinto sa pagtibok, iyan ang katapusan ng ating katawan lupa dahil dito sa daigdig. Pero hindi pa ho yan ang ating katapusan. Alam na natin yan guys, there's life after death. Wala to. Okay? Bagamat ang buhay dito sa mundo ay marami kang pagpipilian, ngunit ang buhay na walang katapusan ay dalawa lamang, langit at impyerno. Anong klaseng relasyon ba meron ka sa Diyos kung saan ka tutungo sa buhay na walang hanggan? Isa pa, no, ang buhay dito sa mundo ay pinagkatiwala po lamang po. Ang oras natin sa mundo ay ang ating lakas, talino, oportunidad, relasyon ay regalo lang ng Diyos yan. Na pinagkakatiwala lang ng Diyos sa atin para sa pamahalaan. Kaya lahat ng meron tayo ay pinagkatiwala lang ng Diyos sa atin. Yung talento mo, yung galing mo, yung kung anong meron ka, ano yung meron ka sa sarili mo, ano meron ka sa paligid mo, lahat ng nakikita mong meron ka, yan ay regalo lang ng Diyos sa iyo. Pinagkatiwala ng Diyos sa iyo yan. Hindi mo pagmamay-ari yan. Dumating ka sa mundo na walang dala, mamamatay ka at alis ka sa mundo na wala ka rin dala. Okay? Wala tayong pag-aari sa maikling buhay natin dito sa mundo. Bago ka pa dumating, pinalano na niyang ibigay sa iyo kung anong meron ka ngayon. At hindi mo ito madadala kapag namatay ka na. Ang dapat lang, enjoy mo lang kung anong meron ka ngayon. Okay? Halimbawa, nagbakasyon ka sa sa Tagaytay. O inarkila mo. Meron ka lamang 3 days na nangupahan ka doon. So, sa loob ng 3 days, enjoy mo kung ano meron ka doon. Dumating ka doon na walang dala, pero pagdating mo doon, ginagamit mo yung gas stove, ginagamit mo yung swimming pool, ginagamit mo yung mga tools doon, nanood ka ng TV, bibidyo okay ka, kung may PlayStation doon, maganda, etc. 3 days. Enjoy mo yun. Oh. May sasakyan din doon, pwede kang mamasyal, may motor doon. Oh. Pero pag tapos na, check out ka na, wala kang dadalhin din, hindi mo madadala yung kama doon, hindi mo madadala yung TV doon palabas, o hindi mo madadala kahit tuwalya, kahit toothbrush. 'Di ba? Oh. So anong bigay idea doon? Umalis ka. Kasi temporary lang yung ganun din dito sa daigdig mga kapatid. Temporary lang talaga. Okay? Temporary lang. Sa pangalimbawa dito ay yung pera, halos magpatayan na magkakamag-anak dahil sa pera. Kaya maraming tao nasusubukan talaga sa pera eh. O pag pera-pera, iba na yan. Lumalabas na itong ugali natin. Marami nasira sa pera, mga kapatid. Lalo na sa utang. Yung utang, marami nasisira sa utang. Maayos ang relasyon mo, bandang uli, ba nagka-utang. Kasi alam niyo mga kapatid, sa totoo lang, pag nagka-utang ka, mahirap mangako. Nababayaran mo sa ganito, hindi mo hawak ang buhay mo. Kaya maganda talaga magtiwala ka sa Panginoon, magantay, kasi na masira ka sa kapwa mo. Pwede kang mangutang kung kaya mong bayaran, pero yung mahirap bayaran na malaki, yung wala kang kasiguro doon, tapos mangangako ka, mahirap yun. Di tayo sigurado doon, baka mapahiya ka, mag-away pa kayo, sayang ang relasyon nyo. Nakalimutan nila na ang buhay sa daigdig ay pinagkatiwala lamang sa kanila, wala silang pagmamay-ari. Wala kang properties, wala kang owner dito sa mundo. Kaya dapat kung ano meron ka, enjoy mo lang dahil pahiram lang ng Diyos sa iyo kahit yung asawa mo. Pahiram lang ng Diyos sa iyo yan, yung buhay niyan. Kaya kung sakaling dumating man yung oras na kunin siya, o kunin ka man niya, o pareho kayo mawala, hiram lang sa Diyos ang buhay natin. Okay? Okay. Ang buhay mo sa mundo ay isang assignment lamang. Dahil ang mundo ay hindi natin tirahan, yan ang dahilan kung bakit nakakaranas tayo ng mga unfair situation sa mundo. Yan ang dahilan kung bakit may mga pangako ang Diyos sa atin na hindi agad-agad nangyayari, panalangin hindi nasasagot, at mga sitwasyong napaka-unfair. Kasi hindi dito natatapos ang istorya natin, kaya hindi tayo dapat maging attached kung ano meron dito sa daigdig. Okay? Ganun talaga, meron tayong hiningi sa Diyos na hindi nangyayari. Pero dapat kasi, bago tayo magtampo sa Diyos, kabisaduhin natin yung Romans 8:28 na lahat ng nangyayari daw sa atin ay kalooban ng Diyos para sa ikabubuti natin.
Ay, kasi ang mundo natin na hindi natin tahanan, tayo nilikha ng Diyos na masigit pa sa buhay dito sa daigdig. Alam naman natin to guys, na may naghihintay na magandang eternity sa atin, sa mga nakapag-aaral ng Katapusan ng Mundo series. Alam na natin yun. Eternal, malaking planeta, new heaven and new earth na kasing laki ng halos ng isang planeta din, na isang cubic na malaking New Jerusalem na kasing laki rin ng planeta rin. Buhay na walang hanggan kasama ang mga mortal na tao, maghahari ka. Oh, yun ang pangako ng Diyos. Kumpara mo dito sa daigdig na maghihirap ka lang ng mga ilang panahon lang. Eh ano ngayon kung hindi natupad yung pangarap mo? Eh ano ngayon kung hindi ka nakabili ng kotse? Sa eternity, magsawa ka sa kotse. Gusto mo, bumili ka ng kotse rin na pabaliktad yung gulong eh. Bahala ka na, magsawa ka doon. O gusto mo, may kotse doon, paatras. O di magpagsawa ka, magpaandar ka ng kotse na paatras, mas high-tech yun. Kalooban ng Diyos na pinagpala tayo pero ito yung katotohanan. Ang kasaganahan sa buhay ay wala sa material na bagay at pagiging tapat sa Diyos at hindi nag-garantiya na magiging success tayo sa career kahit na sa ministry. Wag tayong mag-focus sa mga pansamantalang corona. Oo nga naman. Oo. Bagamat puro tagumpayan dito sa daigdig, may higit pa dyan. Higit ka pang pagpapalain ng Diyos sa eternal kumpara dito sa daigdig. Sarito ka dito, oo, sa daigdig. Pero mas maganda rin yung sa kabilang daigdig, sa eternity kasi doon kasi hindi toxic yung planeta. Eh ngayon dito kasi toxic yung planeta natin eh. 'Di ba? Yun lang ang pagkakaiba doon. Pastor, pwede pabalik sa number 3 screenshot. Ang haba ng kapatid. Malayo na tayo. Basta panoorin nyo na lang to. Sa YouTube naman to eh. So ang tanong, ano ba talaga ang purpose ng buhay ko? Kasi puro discouragement, di ba? Ano ba talaga purpose ng buhay ko? Para saan ba ako nabubuhay? O, eto yung purpose ng buhay mo. Una, okay, ayon sa Biblia, nakasummarize ang purpose ng buhay mo. Ayon sa purpose-driven life, pero minodify ko siya in grace perspective. Okay? Una, ang purpose po ng buhay po natin, eto sila. Yan. 5 linggo natin pag-uusapan yung natitira. Unahin natin yung purpose ng buhay natin is to worship, fellowship, Christ-likeness, ministry, and mission. Pastor, perverted ka naman eh. May Christ-likeness ka pa eh. Malalaman nyo yan. Hindi yan perverted. Grace perspective yan. Yan po yung 5 purpose kung ba't tayo nabubuhay. Pag-uusapan natin yan, isa-isa po natin yung pag-uusapan sa susunod na linggo. Okay? Pero ngayon, anong big idea? Ang big idea, Romans 8:28, walang anumang pangyayari sa mundo na hindi kalooban ng Diyos. Ang purpose ng buhay po natin ay hindi lamang sa ating mga sarili, kundi nabubuhay tayo dahil sa Diyos. Ngayon ang tanong, paano ba mabuhay para sa Diyos? Paano ba mabuhay sa purpose? Ayun yung 5 purpose na yun, guys. Worship, fellowship, Christ-likeness, ministry, and mission. Okay, so maraming salamat po. Palakpakan natin si Lord. Palakpakan natin siya. Meron tayo pang natitirang 35 minutes for question and answer. At ayoko na kayong abalahin pa. So pwede na mag-type ng amen dyan para sa mga magtatanong. Hello po, Pastor. Hello po, Lay. Good morning, good afternoon, good evening po. Go ahead po. Good evening po. Yun po, bali po kasi yung itatanong ko po kasi sa panahon po ngayon, marami po kasi yung nagpapakamatay. Bali po kasi yung pagkakaalam ko, yung mga namatay daw, sabi ng mga perverted. Wala na daw po kasing kapatawaran yun kasi sariling buhay daw po kasi yung kinatay, ganun. Ang dami po kasi nagpapakamatay na po kasi ako. Kumbaga parang naaawa ako sa kanila. Kasi yun yung yun po. Saan po ba yun mapupunta? Tsaka kasi meron ng kakilala na nagpakamatay kasi.
Mm. Kaya Okay. ganun. Ganito yan kapatid, lagi kong tinuturo ito sa pagdating sa kaligtasan na kung sino yung maliligtas o hindi. Ang tinuturo Opo. ko dito sa atin, sa Bride of Christ, kung paano maligtas. Pero yung kung sino maliligtas, wala akong ano dun kapatid. Wala akong knowledge dun. Okay. Mm. Pero kung gagamitan natin ng common sense, ba't ba nagpakamatay? Kung nagpakamatay siya dahil nabaliw siya, eh, Diyos ko, kung ikaw ang Diyos, papatulan pa ba ng Diyos yung kabaliwan mo? Siyempre, biyaya pa rin ang ano doon. Titingnan ng Diyos doon, sino ka bago ka nabaliw? Doon ka hatulan ng Diyos. Kapag ikaw ay bago ka nabaliw, hindi ka pala Christian. Katandaan po natin, ang mapupunta lang sa impyerno, yung hindi na nampalataya kay Kristo. Yun ang sinasabi ng Bible. First John, Bali po, bali John po pala, ano, sample po Christian po siya tapos tumanggap naman po siya kay Jesus. Naniniwala po siya. Tapos, kasi po, ano, lalo na po pag mga, ano, perverted, ganun, kadalasan po kasi, yung mga, kasi pag nasa perverted ka, iba yung ano, kumbaga sabi nga, di ba, nung ibang nasa Panginoon na, sa bakit kung kailan nasa Panginoon, bakit parang mas marami akong problema, ganun. Kumbaga yung mental health nila yung tinitira. Ang sabi nga daw ano, bali sa maling paniniwala kaya daw ganun. Kasi nasubukan ko po yun na nasa perverted ako. Parang mas maraming, kumbaga ko ano yung kahinaan ko, yun yung umaano. Tapos yung mind ko parang laging nag-aalala, laging nagigilty. Parang lalong mas marami akong problemang ano, kumbaga parang ang bigat-bigat lalo. Ando na yung minsan ano, minsan maiisip mo na parang ang bigat-bigat na ng buhay. Parang eh gusto ko kasi na nga, magpahinga, gano'n. kasi nga perverted gospel yung natanggap mo kaya puro kahirap nun. Ganun lang yun. Oo nga po, eh. Kaya may time May din po kautusan noon, pa, may ano pa. O, di talagang ganun. may time po noon na ano, nasa perverted ako. Parang ano-ano doon yung laging struggle ka tapos andun na yung minsan naiisip ko na parang gusto ko nang mamatay, yung mga gano'n. Tapos biglang pumapasok sa isip ko na bakit ako magpapakamatay, eh. Sabi nga ano, eh, 'pag nagpakamatay ako baka mapunta ako ng impyerno, yung mga gano'n. Wala Pero yun. naniniwala naman po ako kay Jesus, may faith. Kaya lang 'pag dumarating na po yung point na ano, na naiisip ko na yun, andun na ano, yung alam niyo po ba yung ano, parang dalawang ano yung nangungusap sa'yo, merong bumubulong, yung gano'n. Yung Mm. bumubulong-bulong, ayun, na ano naman, ta's andudun na yung ano ko, na ano na ako sa kanya, yung parang tatawag uli ako sa kanya, tapos yun, ta's gumagaan yung pakiramdam ko, yun, gano'n. Hanggang sa ano, natagpuan ko nga po yung ano niyo, yung channel niyo. Dun talaga ako na ano, na-realize ko talaga na tsaka yung mga confusion ko, talagang naano talaga, talagang namulat talaga ako. Kumbaga sa ano, parang nagising ako sa ang dami ko kasing tanong, tapos nasagot po lahat about sa Bible, yung kalituan ko. Nung napanood ko yung ano niyo, talagang gano'n, talagang parang boom, gano'n, parang gano'n na nangyari. Ang linaw-linaw sa akin ng mga napanood ko lalo na sa katapusan ng mundo, do'n po talaga. Mm. Do'n po ako talaga na-enlighten, gano'n. Kaya ngayon po ano, masyado na po ano, ang magaan sa pakiramdam. Yung hindi na ako nagi-guilty, gano'n. Amen. Yun po. Thank you po. Thank you po sa Regarding Diyos. dun sa wala kasing ganun, Kristiyano magpapamatay. Hindi Kristiyano yun. Opo. Kaya pag napunta ng Yun lang. impyerno, kaya pag napunta ng impyerno yun, hindi dahil sa nagpakamatay siya, kundi kaya siya napunta ng impyerno kasi hindi siya Kristiyano. Tapos nagpakamatay pa. Oo. Kasi walang ganun eh, yung Hmm, Kristiyano ka, anak ka ng Diyos, opo. magpapakamatay, walang ganun. Wala sa katotohanan. Kapag na kay Kristo ka at naranasan mo yung biyaya ng Diyos at nakita to sa buhay mo, ba't Opo. ka magpapakamatay? Hindi ka talaga magpapakamatay, opo. Walang ganun. Ngayon, pag Opo. nakapagpakamatay ka, ibig sabihin, something wrong na meron kang hindi pinaniniwalaan, wala kang pananampalataya sa Diyos. Ngayon, nung Amen nagpakamatay po. ka, ang mapupunta ka ng impyerno, hindi dahil sa nagpakamatay ka. Kaya ka mapupunta ng impyerno kasi wala kang tiwala kay Kristo. Kaya ka nagpakamatay, gano'n po. Oo. O, tas ang Ay, yun tiningnan ng po. Diyos doon, kaya ka nagpakamatay dahil wala kang tiwala kay Kristo. Ngayon, ang ground doon Ah, para mapunta ka ng impyerno, hindi dahil sa nagpakamatay ka, kundi wala kang tiwala kay Kristo. opo. Oh.
Kaya ang tandaan po natin, uuwi at uuwi pa rin tayo kay Kristo. Yun yung pinaka ano mo pinaka savior mo. Pag hindi mo tinanggap ang yung savior mo, mapupunta ka na impyerno talaga. Biro mo, yung mga nagpapakamatay, hindi yung kaisipan niya, yung mga taong yung mga taong walang pananampalataya sa Diyos, walang tiwala sa Diyos eh. Kaya sila nagpapakamatay eh. Confused yun. Opo. Pero kung ikaw na enlightenment ka at hindi ka naman baliw, no? Hindi ka naman may sayad at matino ka, tinanggap mo si Kristo, naunawaan mo yung gospel, imposible sa isang Kristiyano magpakamatay sa sarap ng buhay na binibigay ng Diyos sa kanya. Opo. Oh. Pag naintindihan mo yung gospel, kasi tandaan natin mga kapatid, hindi porke sinabi nilang Christian sila, maniniwala kang Christian sila. Ang Kristiyano dapat, sa mata ng Diyos, Christian ka, hindi sa mata ng tao. Sa mata ka na ng tao, Kristiyano, pero totoo hindi pa. Kasi nga, hindi ka na nananampalataya kay Kristo. Para maging Kristiyano ka sa mata ng Diyos, kailangan panampalatayaan mo yung kanyang anak. Doon pa lang yun. Ang liwanag John 1:12, ang sino man tumanggap sa kanya ay may karapatang maging anak ng Diyos. Yun. Amen po. Kaya yun lang yung kapatid. Pero kung tatanungin mo ako kung sino yung mga nagpakamatay na ganito, wala akong masisay dyan, di ako sigurado. Sinasabi ko lang, tinuturo ko lang dito sa simbahan na to kung paano maligtas. Pero kung paano mapahama, kung sino yung mga napahama, hindi natin alam kapatid. Opo. Okay? Sige po, Pastor. Salamat po. Bali, Pastor, meron din po pala akong kaibigan na ko po siya, yung in-invite ko po siya rito. Kaso wala po siya ngayon eh. Meron din po sana siyang gustong itanong. Kasi, yun nga po, nung nakaraan po kasi umattend siya pero hindi siya kumbaga hindi siya nakapagtanong sa inyo. Sabi ko pag na lang next time. Bali, ang pangalan niya po, sabihin ko na po, Pastor, para kapag siya dyan maano niya po siya. Bali, ang pangalan niya po, Pastor, is Christopher Topper. Opo. Gusto niya po. Okay, sige po. Pastor, salamat po. Sige po, tingnan na lang po natin pag tinawag. Mag-message lang siya kamo sa akin, kamo. Opo, Sa sige po. messenger. Thank you po, Pastor. Salamat. 9:33 p.m. Patuloy pa rin tayo sa pag-aaral. Sige. Pwede na po magtanong si Emil. Madrona ba to? Hi, good evening po. Good evening po. Go ahead, sir. Pwede na po magtanong. Pastor, may tanong lang ako kasi regarding do sa kanina nyo pong topic, kasi yung last time nyo po din na diniscuss, yung regarding sa nangyari sa Hollywood. Kasi di ba po kung sinasabi po natin ngayon na hindi dati po parang sinabi nyo po na hindi po yung kalooban ng Diyos, inasunog yung Hollywood. Parang po din siya parang call of nature ba? Tama ba yung term ko? So, ibig sabihin po din ba yung nangyari pong yun din? Kalooban po ba yun o hindi kalooban? Kalooban ng medyo parang nagulo na lang, hindi naman naguluhan. Parang gusto ko lang po din ulit ma-enlighten kasi dati po narinig ko na po sa inyo yun na hindi po siya kalooban. So kung sinasabi po natin ngayon lahat po na nangyayari is kalooban po. Okay. Sagutin ko na, baka makalimutan ko na. Sagutin ko na, baka makalimutan sa isip ko. Sige po. Okay, Go. sagutin ko na. Ang sinabi ko roon, hindi kalooban ng Diyos na magparusa ang sa panahon natin ngayon. Okay? Kasi, wait lang, sino ba yun? Wait ko muna kayo Kasi, ang sinabi ko roon, ang topic doon, pinarusahan ba ng Diyos sa mga nasa Hollywood? Okay? Kung tatanungin nyo ang Diyos, hindi niya intention na parusahan ng mga tao doon. Wala sa puso niya magparusa. Pero niloob niya. Kasi may purpose. Yun ang sagot ko doon Kung nalala ko dati yung pagkakasagot ko doon. Kasi ang topic ko doon, parusa ba? Diba? Hindi yung topic, parusa ba ng Diyos ang ginawa ng Diyos, ang nangyari sa Hollywood? Ang sagot ko ron, hindi nagpaparusa ang Diyos sa panahon natin kasi wala pa tayo sa panahon. Nasa biyaya pa ho tayo. Ngayon, kung niloob ng Diyos ang mangyari yun, hindi intensyon ng Diyos na parusahan yung mga taong yun. Niloob ng Diyos yun para merong ito gustong gisingin sa kanila.
Pero hindi nangangahulugan nagpaparusa. Kasi ang kine-question natin dito, ano ba yung motibo ng Diyos? Bakit niloob ng Diyos ang mangyari yun? Ang motibo ng Diyos, hindi para parusahan yung mga tao doon, kundi may ibang mga dahilan. At ang nakakaalam lang ng dahilan na yun ay sila-sila din. Basta may dahilan ang Diyos. Pero hindi ho yun parusa. Yun ang sagot ko ron, kapatid. Kung naalala nyo po. Okay po. Tama nga po yung ang ano nyo po dun regarding dun sa parusa po siya or ano. Yun naman po. Hindi po galit ang Diyos doon. Tama naman po. Relax lang ang Diyos. Nung nangyari yan, relax lang ang Diyos doon. Hindi siya galit. Okay po. Okay po. Thank you po. Thank you po, Pastor. Salamat. Kasi kung naalala ko dati, yun yatang nag-announce na godless town daw yung sinabi ng isang babae. Marami nagalit doon. Feeling ng iba, ang Diyos din nagalit sa babaeng. Ayun ang dinedebang ko ron. Hindi ganun ang Diyos. Napakalit na bagay. Pagagalitan niya. Alam naman niya ang tao makasalanan eh. Ngayon, kaya nangyari yun, may purpose ang Diyos. Hindi pero ang inasabi ko ron, hindi parusa. Hindi nagpaparusa ang Diyos. May purpose lang siya, ba't nangyayari po yun. Ibig sabihin, hindi rin niya kagustuhan yung mga nangyari doon, pero niloob niya mangyari kasi may purpose po siya. Okay? Lahat naman po na nangyayari sa daigdig na pangit, hindi rin masakit din sa kalooban din ng Diyos yun, pero niloob ng Diyos mangyari para sa ating purpose. Okay? So, ganun, hindi po ang Diyos natin, hindi po siya power trip na kapag nasaktan siya, paparusahan niya. Hindi po ganun. Hindi po easily offended ang Diyos. Hindi po isip bata ang Diyos para magparusa dahil lamang doon sa sinabi lang ng babae na yun. Hindi po ganun. Kasi ang problema sa ating mga tao, hinahalin tulad natin ng ating sarili sa Diyos. Kung tayo ay patola, akala natin ang Diyos patola din. Yun ang problema sa ating mga tao. Kaya yun po yung sagot ko kanina, kung naalala niyo po. Okay, sige, go ahead. Pwede naman magtanong yung iba. Babae naman, ano? Wait lang. Sige po, si Maxima Banlawe. Go ahead po. Hello po. Sige po. Sige po. Oh. Pastor, meron lang ako sanang tanong. Ang ganito yun eh. Bakit kaya na kahit na nasa biyaya na tayo, maraming pa rin mapanghusgang tao. Bakit po kaya ganun? Sagutin ko po. Sige po. Kasi po, nagpapatunay na ang lahat po tayo ay makasalanan. Nagpapatunay na kahit na nasa biyaya ka na, lumalabas pa rin yung pangit na ugali. Nagpapatunay po talaga na ganun po talaga. Ang simbahan po kasi, ang church po kasi, ay hindi po perpekto. Hindi po talaga tayo perpekto. Meron talaga mga matured Christian, meron pang mga hindi pa matured Christian. Okay? Hindi po porke sila ay, halimbawa, hindi porke kayo nagtuturo na o nagpapastor ka na, ay hindi siya pwedeng makitaan ng kahinaan. May kahinaan ho talaga. Kaya ho ganun. Kung sa tingin po natin na mas matured tayo sa ibang tao, yun po yung katotohanan. Kaya yun po yung masakit na katotohanan dito sa daigdig. Ngayon, ang point kasi diyan, kaya tayo nakaka-encounter ng mga ganyan tao, una, para turuan sila. Pangalawa, para turuan din tayo magpasensya. Turuan sila para matuto sila ng bagay na kailangan nila magpaka-matured at tayo naman, turuan tayo para magpasensya at unawain ng ibang tao. Kaya, mga kapatid, lahat po talaga ay kalooban ho ng Diyos nangyayari. Kaya kapatid, yun po yung aking masasagot po doon, kapatid. Okay. Salamat po, kapatid na Maxima. Salamat po sa inyong tanong. Oo nga kapatid, tandaan nyo wala tayong magagawa. Okay? Wala tayong magagawa. Kahit na ikaw pa yung Santo Papa, hindi ka pa rin perfecto talaga. Lalabas at lalabas yung totoong kulay mo. Kasi nga mga kapatid, nasa daigdig pa tayo. Ang magkakatalo lang yan kung paano natin sila uunawain.
Okay? Ang nangyayari ko kasi yung mga ganyan, hindi maiiwasan po yan. At maaaring kaya nangyayari yun, baka hindi pa talaga sila Christian. Dalawa lang yan eh, maaaring they are immature Christian o maaaring hindi pa talaga sila Christian. Ganun lang yung mga kapatid. Kung tayo nakaka-encounter ng mga taong judgmental, hindi pa talaga sila. So dalawa lang ho yan na immature Christian o hindi pa talaga sila Christian. So anong response po natin dyan? Ang response po natin dyan, tayo nakakaunawa, tayo na lang pong umunawa, tayo na lang pong umintindi. Kasi kung papatulan po natin yan, hindi mo dapat i-level ang sarili mo sa mga ganyan tao. Kaya hindi mo sila ka-level. Sabi nga ng kawikaan, kapag ang baliw pinatulan mo, higit ka pa sa baliw. Sinabi ng kawikaan po yun. Kaya yun po yung sagot po natin dyan, okay? Okay. 9:43 p.m. Kapatid na Anakleto, pwede na po kayo magtanong. Sir Anakleto, pwede na po. Good evening, Pastor. Ano ko lang po itong sa Galatians chapter 5 verse 16 hanggang 23. Nung sa perverted ako, kaya kong i-explain to ICJCs, pero gusto ko pa sana iklaro kung ano yung hingi ako ng tulong sa inyo kung paano may explain yun. By biyaya. Kasi nagugulan ako dahil ang sabi rito, lalo na dito sa verse 19, hindi may kakala ng mga ang gawa ng laman, yung laman at saka espiritu, Pastor, para ma-identify ko rin sa pagsisharean ko sa Sunday regarding sa laman at espiritu. Di ba dapat tayo mga nasa biyaya, pero meron dito sa verse 17 na sapagkat ang mga pagnanasa ng laman ay laban na sa kagustuhan ng espiritu at ang kagustuhan ng espiritu ay laban sa pagnanasa ng laman. Magkalaban ng dalawa. Tapos sa 18, kung pinapatubayan kayo ng espiritu, wala na kayo sa ilalim ng kautusan. Yun yung biyaya yun, wala na tayo sa kautusan. Pero pagdating dito sa sa medyo dito na ako nagugulan pagdating na sa 19, hindi may kakala yung gawa ng laman. Ngayon, ang pagkakaano ko, nasa biyaya na tayo, hindi na tayo under ng law, hindi tayo under ng law. Pero merong tagubili na iwasan yung laman. Na lang po, patulong na lang po maintindihan, Pastor. O sige, basahin natin kapatid, no? Context lang yan eh. Sabi rito, no, sinasabi ko sa inyo, ang espiritu ang gawin ninyong patnubay sa inyong buhay at hindi kayo magiging alipin ng hilig ng laman. Ang tanong kasi dito, paano ba mabuhay sa espiritu? Malalaman po natin yan sa verse 1. Sabi dito, no, malaya na kayo dahil pinalaya tayo ni Kristo, kaya't huwag magpakatatag kayo at huwag nang paalipin pang muli. Akong si Pablo ang nagsasabi sa inyo na kapag nagpatuli kayo, binabaliwala niyo si Kristo. Sinong kausap dito? Mga Galatians. Ano ang mga Galatians? Sa mga Galatians ay nahaluan kasi ng perverted gospel eh. Ito yung mga Judaizer. Yung mga Judaizer na to, sila yung mga nagtuturo na tanggapin si Kristo pero kailangan mong sumunod sa kautusan. Mixture, di ba? So, ganun po sila. Kaya, ganito yung pananalita ni Pablo sa kanila. Sabi dito, inuulit ko, ang mga lahat ng tao nagpatuli, kailangan sumunod sa kautusan. Kayo nagsusumikap na maging matuwid sa umagitan ng pagtupad sa kautusan, ay inihiwalay ninyo ang inyong sarili at tinatanggihan ninyo ang kagandahang loob ng Diyos. Pag tinatanggihan, sabi ito, ngunit kami umaasa na kami magiging matuwid sa umagitan ng pananampalataya at ito'y kapangyarihan ng Espiritu Santo. So ang pamumuhay pala sa Espiritu ay yung pananampalataya kay Kristo. Ngunit umaasa kami maging matuwid sa magitan ng pananampalataya. We are justified by faith at ito'y sa kapangyarihan ng Espiritu Santo. So nasa kapangyarihan ka pala ng Espiritu Santo kapag nanampalataya ka. Verse 6, sa mga nakipag-isa na kay Kristo Jesus. Yun pala yun. Ang mabuhay pala sa Espiritu, yung nakipag-isa ka kay Kristo Jesus. Okay?
Hindi na mahalaga kung isang tao ay tuli o hindi, ang mahalaga ang pananampalatayang nakikita sa mga gawang udyok ng pag-ibig. So, ang topic ni Pablo dito na ang gawa pala ng Espiritu ay yung manampalataya ka at makipag-isa ka kay Kristo. No, pananampalataya, nakipag-isa kay Kristo, ito yung kapangyarihan ng Espiritu Santo. So, nagbigay ng idea dito si Pablo na if you believe in Christ, if you have faith in Christ, and nakipag-isa ka kay Kristo, ito yung kapangyarihan ng Espiritu Santo. So, ganun lang po yun. So, meron na tayong initial na idea. Ngayon, pagdating ng 7, mabuti ang inyong ginagawa, sino pumipigil sa pagsunod sa katotohanan? Hindi ba yan ay gagawin ng Diyos na tumawag sa inyo? Ang sabi, nagpapalsa ng kaunting pagpalsa ng buong masa ng harina. Naniniwala akong sasang-ayon kayo. Naniniwala akong sasang-ayon kayo sa akin sa mga bagay nito dahil ang kaugnayan sa Panginoon. At natitiyak kong paparusahan ng Diyos ang sino mang nanggugulo sa inyo. O nabanggit dito yung mga nanggugulo sa inyo, yung mga perverted gospel. Mga kapatid, kung talagang nangangaral pa ako na kailangan pang magpatuli, bakit pa ako inuusig hanggang ngayon? Kung ito'y totoo, hindi sana ikinagalit ang aking pangangaral tungkol sa pagamatay ni Kristo. Mabuti pa ituloyan ng mga magpakapon ang mga nanggugulo sa inyo at hindi na magpatuli. Kasi yung tuli kasi dito, ito kaugalian ng mga Hudyo. Kasi tinuruan kasi sila ng mga Judaizer na manampalataya kay Kristo pero kailangan mo magpatuli ayon sa kaugalian ng mga Hudyo. Wherein nga yun yung binabanatan ni Pablo dito, nahaluan sila ng law sa Galatians. Mga kapatid, tinawag kayo upang maging malaya, ngunit huwag naman ninyong gamitin ang inyong kalayaan upang masunod ang hilig ng laman. Kung maglilingkod kayo sa isa't isa sa diwa ng pag-ibig, sapagkat ang buong kautusan ay nauuwi sa isang pangungusap, ibigin mong iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Ngunit, kung nagkahagatan, nagsasakbalan parang hayop, mauubos kayo. Okay. Okay, ito na yung sumunod. Sinasabi ko sa inyo, ang Espiritu ang gawin ng inyong patnubay na inyong buhay at hindi na kayo maging alipin ng laman. Ano yung Espiritong binabanggit dito? Yung kanina, na maging na kayo ay sumampalataya at ito yung kapangyarihan ng Espiritu Santo sa mga nakipag-isa kay Kristo. Yun yung binabanggit na Espiritu dito. Hindi ito yung yung puspos ka ng Espiritu, nag-speaking of tongues ka, hindi ganun. Mga pinagtuturo ng perverted. Context, tingin tayo sa context. Yung context dito, yung patnubay ng Espiritu kapag nakay Kristo ka na. Oh. Okay? O ngayon, ito yung sumunod. Sapagkat ang mga nasa laban ay laban sa kalooban ng Espiritu. Ano ba yung kalooban ng Espiritu? Yung wala ka doon sa gospel. At ang kalooban ng Espiritu ay laban sa nasa ng laman. Ang tanong, ano ba yung lasa ng laman dito? Na ano ba yung nasa? Okay. Lagi naglalaban ng dalawang ito at hindi ninyo magagawa ang nais nyong gawin. Sabi dito, kung papinapatnubayan kayo ng Espiritu, ibig sabihin, kung kayo ay na kay Kristo, wala na kayo sa ilalim ng kautusan. Ayan. Malinaw na sinasabi na ang gawa pala ng laman ay kautusan. Okay? Ulitin natin. Lagi naglalaban ng dalawang ito, kaya hindi nyo nagagawa ang inyong nais. Ngunit, pinapatnubayan kayo ng Espiritu. Kapag pala pinapatnubayan ka ng Espiritu, wala ka na sa ilalim ng kautusan. Ang tinuturo pala na gawa ng laman dito, yung kautusan. Yun yung nagiging problema pag hindi tayo nagbabasa ng context, hindi natin maiintindihan eh. O ngayon, maiintindihan na natin ng 19. Sabi dito na hindi makakaila ang hilig ng laman. Pakikiapid, kahalayan, kalaswan. Ito yung gawa ng laman. Pagsamba sa Diyos-Diyosan, pangkukulang, pagkapo, sa pag-aaway-away, pagsiselos, pagkakagalit, pagkasakaiman, pagkampi-kampi, pagkabahabahagi. O, nangyayari yun, di ba? Gawa pala ng laman yung kampi ng kampihan. Inggitan ng inggitan, gawa pala ng laman yun. Pagkaingit, pagpatay, paglalasing, kalayawan, at iba pang katulad nito. Muli ko kayong binabalaan, ang gumagawa ng mga ito ay hindi magkakaroon ng bahagi sa kaharian ng Diyos. Bakit? Kasi, ang sinasabing ang binabalaan dito na ang gumagawa nito ay magkakaroon ng bahagi sa kaharian ng Diyos. Kasi bakit? Kasi ito ay under the law.
Nasa ilalim kasi kayo ng kautusan. Kaya kayo mapupunta ng impyerno. That's it. That's it. Ngayon, ito naman yung verse 20. Subalit, pag may subalit, ito yung kontra sa una. Subalit ang bunga daw ng Espiritu. Ano daw yung bunga ng Espiritu? Ito yung bunga ng pag na kay Kristo ka na. Oh. Yung Espiritu dito, yung binabanggit kanina na nanampalataya kay Kristo, nakipag-isa ka sa Kanya, yun po yung Espiritu. Ito po yung bunga. Ito yung bunga ng Espiritu. Ito yung bunga ng kapag na kay Kristo ka na. Ano daw? Pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, katiyagaan, kabaitan, kabutihan. Bunga lang yan. Tapos bandang huli, binanggit dito, no, walang batas laban sa mga ito. Walang kautusan. Kasi nga, kinukumpara nga ang kautusan. Ang konteksto kasi ng Galatians, laging kinukumpara ni Pablo, ang kautusan ay nasa kadiliman. Mintris ka nasa kautusan, lalo ka nagkakasala. Oh. Atras tayo ng verse 3, di ba? Kasi ang topic dito yung tungkol sa kautusan eh. Yung kautusan daw, lalo kang sumusunod sa kautusan, lalo kang nagkakasala. Okay? Kaya pagdating ng verse 5, continuation to. Kaya napakahalaga talaga guys, babasahin nyo hindi lang yung buong context, buong libro na kasi. Yung problema tinuro sa atin ng mga ibang born again Christian, dampot dito, dampot doon, dampot dito, hindi na alam kung bakit sinabi yun. Okay? O, eto na yun. Muli kong binabalaan, ang gumagawa nito ay hindi magkakaroon ng bahagi sa kaharian ng Diyos. Kasi under the law. Pag under the law ka, bibilangin yung mga kasalanan mo. Pag hindi ka nakapasa, pupunta ka na impyerno. Hindi ka makakaroon ng bahagi sa kaharian ng Diyos. Yung kasi pinaka-context ng mga kapatid. Ngayon, pagdating ng 22 naman, subalit ang bunga daw ng Espiritu ay yun nga, pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, katiyagaan, kabaitan, kabutihan, katapatan. Ito yung magbubunga, hindi ito pinipilit. Kapag nakikristo ka na, madali nang umibig. Kapag nakikristo ka na, madali nang magalak. Automatic ang kapayapaan. Automatic ang katiyagaan. Kasi bunga di ba? Automatic ang kabaitan, automatic ang kabutihan at katapatan, automatic na ikay mahinahon. At automatic na marunong ka magpigil sa iyong sarili na minsan gusto mo ng patulan, di mo mapatol-patulan. Kaya nga sabi dito, no, walang batas laban sa mga ito. 24, at pinatay na ang nakipag-isa na kay Kristo. Tingnan nyo, malinaw. Yung Espiritu dito, eto yun ang nakipag-isa kay Kristo. So tuwing binabanggit ang bunga ng Espiritu, ito yung mga nakipag-isa kay Kristo. Tingnan niyo yung konteksto, di ba? Kaya at pinatay na ang mga nakipag-isa na kay Kristo sa kanilang makasariling pagkatao, pati na ang masasamang hiling nito. Kung ang Espiritu ang nagbibigay ng buhay sa atin, siya rin ang paghariin natin sa ating buhay. Kaya ang payo ni Pablo, wag na tayo maging palalo, wag na tayo magiging magalitin sa isa't isa, at wag na rin tayong mainggitin. Nakakasira talaga mga kapatid ng relasyon ng inggitan eh. Totoo lang. Nakakasira po yan ng relasyon ng inggitan. Kapag naunahan ka na, alam ba sa isang samahan, naiinggit ka na, nagsisimula ka na ng gulo. Oh, pag naiinggit ka, simula na ng gulo yan. At ikaw yung nagsisimula. Kaya dito sa Bride of Christ mga kapatid, pag-aralan natin na huwag mainggit sa kapwa natin dito. Dapat ang tagumpay ng iyong kapatid, dapat tagumpay mo rin. Kung mapuri man ng iyong kapatid, dapat huwag kang mainggit kung ba't hindi ka napuri. Kasi lumalabas yun na makasarili ka talaga eh. Sariling damdamin mo lang iniintindi mo. Kaya mga kapatid, samahan dito sa Bride of Christ, numero 1 weapon to ni Satanas, yung inggitan. Numero 1 yan.
Marami nang sinira yan na relasyon. Marami nang sinirang simbahan yan. Yang inggitan. Simula sa inggit. Oh. Kung bakit may mga nag-aaway-away na pastor laban sa pastor kasi inggitan. Kung bakit nag-aaway ang assistant pastor sa pastor kasi inggitan. Kung bakit nag-aaway ang worship leader sa musician, inggitan. Kaya ingat kayo dito sa inggitan na to. Tigil-tigilan natin yung inggit. Kapag nagkakaroon ka ng pakiramdam na naiinggit, mag-repent ka kagad. Baguhin mo yan. Hindi yan makakabuti sa samahan yung inggit na yan. Kasi bunga ng ego yan ego. Yung ayaw mo natatapakan ka, ayaw mo na nalalamangan ka. Ego yun Okay? Okay. So ano ang big idea dito? Ang big idea dito is, kaya ka mapupunta sa impyerno dahil wala kang Kristo. Papasok pa rin tayo na si Kristo ang kaligtasan. Kasi kung wala kang Kristo, mamumuhay ka sa laman. Lalo na sa nasa ilalim ka ng kautusan nila. Kasi kung wala kang espiritu, wala kang pagkakakilala kay Kristo, ang mangyayari sa iyo, iiral yung laman mo. Bunga ng wala kay Kristo, mapakiapid ka, mahalay ka, malaswa ka. Oh. Lahat ng mga bad deeds. Kaya sabi ni Pablo, muli ko kayong binabalaan. Ang gumagawa ng mga ito hindi magkakaroon ng bahagi sa kaharian ng Diyos. Kaya ka na lang naman gumagawa ng ganito dahil wala kang Kristo. Kaya ano ang big idea dito? Para hindi ka mabuhay sa hilig ng laman, di manampalataya ka kay Kristo, tanggapin mo siya. Oh. Kasi pag nakikristo ka na, pinatawad ka na Kasi pag nakikristo ka na, madali nang gumawa na mabuti, magbubunga sa'yo to. Matik yan hindi to walang pahirapan. Matik yan. Naging malinaw yung 24 at pinatay na ang nakipag-isa na kay Kristo Jesus. Ng kanyang makasariling pagkatao. Ano ba yung magiging makasariling pagkatao? Yung inggitan, makasariling pagkatao yan. Kaya anong pakinamin kung alam mo ang gospel pero hindi makita namin sa iyo, yung tinuturo mo ay ina-apply mo. Tuturo ka ng grace pero hindi makita yung grace sa iyo. Ano yun? Inconsistent. Kaya nga sabi di ba ni James, show me your faith and I will show you my works with faith. Patay ang pananampalatayang walang gawa. Kaninong patay? Sa mata ng tao, patay. Ang sinasabi ni James doon, patay ka sa mata namin. Pero sa Diyos, syempre, buhay ka. Ligtas ka pa rin. Pero sa mata namin, walang kwenta yung pananampalataya mo sa Diyos kasi hindi namin makita sa ugali mo na totoo kang nasa Diyos. Okay na, hindi ako nagtuturo ng perverted dito na. Ang sinasabi kong patay dito, patay ka sa mata ng Diyos. Kaya patay ang pananampalataya, walang kalakip na gawa sa mata ng tao. Pero sa mata ng Diyos, kapag nakay Kristo ka na, bagamat nagkakamali ka, ikay matuwid pa rin sa mata ng Diyos. Sa mata nga lang ng tao, sablay ka. Okay? Divide the scripture malinaw na yan. Okay, so maraming salamat mga kapatid sa inyong pagdalo. Again, ito ay magiging uploaded sa YouTube baka bukas. Ang Purpose Driven Life. Sayang iba na late, hindi naabutan to, no? Itong topic natin kanina. Kasi nga, biglaan. The Purpose Driven Life from a grace perspective. Sayang. Pero panoorin nyo na lang to sa YouTube mga kapatid Edit na lang natin. For the meantime, kailangan muna natin magpaalam sa isa't isa. Maraming salamat po sa mga umatin ngayong gabi. Okay, maraming salamat po. Mahal na mahal ko po kayo. Lahat ng pamilya dito sa The Bride of Christ TV. See you next time po ulit.